Good day everyone, this is Sir Kent at today pag-uusapan po natin yung ating mga Governor Generals at yung kanilang mga contributions during their time in the Philippines. Handa na ba? Let's start. Now, yung mga Governor Generals po, sila po yung nag-serve na representative ng Hari ng Espanya na pinapadala dito sa Pilipinas to lead the colony. No? Yan po yung mga representante, yung mga opisyal ng gobyerno mula sa Espanya na ipinapadala dito sa Pilipinas, no? Para po ipatupad kung ano po yung utos ng Hari ng Espanya. Now, during the colonial Philippines, no, under the Spanish government, we were colonized for 333 years, no? From 1565 to 1898. Napakarami po nangyari sa loob ng mga taong iyon. At yung mga governor generals po, they played a big role during that time, no, in the Philippines. Now, pag-usapan po natin yung iba't ibang mga governor generals na kung saan kilala at may ambag at iba din, no? Yung may mga sinasabi ng ibang mga Pilipino, sila ay may anong tawag dito? Sila ay may masamang naidulot din, no, sa ating mga Filipino. But nevertheless, let's discuss all of them. Unahin po natin yung first Governor General. Yan po ay si Miguel Lopez de Legazpi. Siya po yung pinakaunang Governor General na ipinadala ng Hari ng Espanya dito sa Pilipinas. Siya po yung responsable doon sa pagtatag ng formal colonial government. That's Governor General Miguel Lopez de Legazpi, the first Governor General. Now, kung may first, of course, may last. Yung last Governor General naman po, we have Diego de los Rios. Now, pag-usapan natin yung ibang Governor Generals. Sino naman po yung Governor General na kilala doon sa pag-establish ng tobacco monopoly? That's Governor General Basco. Kapag tobacco, Basco. Kapag naman, sino yung Governor General na tinaguri ang the most loved Governor General by the Filipinos? That's De La Torre, no? Yung clue po natin dyan, kapag most loved Governor General De La Torre, isipin po natin si Moira. Di ba? Kasi si Moira, yung kanyang mga awitin, no? Kanyang mga kanta ay patungkol sa love, patungkol sa pag-ibig. Kaya kapag most loved Governor General De La Torre, yan. Sige, kapag naman tinanong, sino yung Governor General na responsable doon sa pagpalit ng mga surnames o ng apelyido ng mga Filipino? That's Governor General Claveria. Kapag change ng Filipino surnames or pag-change ng surnames from Filipino to Spanish, that's Governor General Claveria. Kapag naman, Governor General na responsable doon sa pag-execute or sa paggarote sa tatlong paring martir na Gumburza, sinong Governor General po yun? That's Governor General Izquierdo. Again, kapag tatlong pari, Izquierdo po. Now, sino naman po yung Governor General na responsable doon sa pagpatapon kay Rizal, no, sa Dapitan, no? Rizal's exile to Dapitan, that's Governor General Dispohol. Kapag Dapitan, letter D, Dapitan, letter D din, Dispohol. Sino naman po yung Governor General na nag-sign ng death warrant ni Rizal, no, para execute po yung ating bayani? That's kapag death warrant, patay, that's letter P din, Pulavieja. Patay, Pulavieja. Rizal's death warrant, Governor General Pulavieja. Again, first Governor General, just to recap, Legazpi. Last Governor General, De Los Rios. Kapag tobacco monopoly, that's Basco. Basco, tobacco. No? Kapag Spanish surnames, that's Claveria. Kapag tatlong paring martir, Izquierdo. Kapag Rizal's exile to Dapitan, letter D, Dispohol. Pero kapag death warrant, patay, that's Pulavieja. That's our discussion on the different Governor Generals and their roles and responsibilities during the Spanish era in the Philippines. This is Sir Ken. God bless everyone.